Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging matatag sa gitna ng digmaan at mga sakuna at paghihirap na nangyayari upang malagpasan ito. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos, pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ito po ang mensahe. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 17. At ipagpatuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man at kailangan sila ay maunawain, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Pagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 7 hanggang 8. Ito po ang mensahe. Kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang kanyang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayo magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 2, talatang 7. Ito po ang mensahe. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat. Ipapatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan, sapagkat ang buhay ay higit na malaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Ngayon ay ito po ang mga salita ng Diyos at salamat sa Diyos at ngayon ipapaliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula po sa tema na maging matatag sa gitna ng digmaan at mga sakuna at paghihirap na nangyayari upang malagpasan ito. Ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo sa panahon ngayon na tayo ay sa panahon ng digmaan at mga sakuna o yung mga paghihirap na nangyayari sa ating buhay ngayon sa kasalukuyan na ito, na tayo ay maging matatag yung ating kalooban at tayo magpatuloy sa ating paggawa ng mabuti at maging matatag tayo sa pananampalataya sa Kanya upang malagpasan natin itong mga bagay-bagay na ito at tayo ay patuloy na magpasakop sa ating pamahalaan at maging doon sa ating mga parokya. Tayo ay patuloy na dito ay magkaisa sa pananampalataya at tayo patuloy na gumawa ng mabuti. So, kung tayo ay nakararanas ng kahirapan o yung dulot ng halimbawa digmaan, mga sauna, yan, yung mayayari ngayon mga climate change, yung digmaan sa iba't ibang bansa, kaya gagaya ngayon, inflation dito sa atin, at nangyayari mga paghihirap. So, itong ating mga nangyayari ngayon sa kasalukuyang panahon. So, tayo maging matatag dito at maging patuloy tayo sa pananampalataya. Iwasan natin yung paggawa ng hindi mabuti. So patuloy tayong gumawa ng mabuti at magpahirap tayo ng kapayapaan. So maging mahinahon tayo sa nangyayari sa paligid natin na digmaan, mga sakuna o yung climate change at mga dulot nito kahirap, mga inflation, yung mga ganyan, mga pandemic. So tayo ay maging mahinahon lamang at tayo patuloy naman ang palataya sa ating banal na Panginoon Diyos at isaling natin ang ating buhay sa Kanya. Mahalaga ang ating buhay. So tayo ay isaling natin ang buhay na hindi tayo pabayaan at wag natin problemahin yung ating kakanin o yung ating daramtin
Ika nga, tayo yung manampalataya sa Diyos at ipagkakaloob niya yung ating pangangailangan. So kaya tayo ay patuloy na maging matibay sa pananampalataya at magkaisa tayo para sa kapayapaan, sapagkat kagaya ng halimbawa digmaan, mga iba't ibang mga nangyayari. So kailangan tayo matibay sa pananampalataya, isaling natin yung ating buhay para tayo panatili yung buhay ng ating mananalang Panginoon Diyos. Ingatan niya tayo, alagaan niya tayo, at tayo ay malagpasan yung mga bagay nito. So ang kailangan lamang natin ay tayo manampalataya, tayo ay mamuhay na maayos. Kung tayong practically may pananampalataya tayo sa Diyos, spiritually may pananampalataya sa Diyos, and practically tayo ay patuloy na gumawa ng mabuti. So yan ang ating, huwag tayong kakalas sa paggawa ng mabuti upang tayo ay patuloy na ingatan at pagpalain ng Diyos. At hindi tayo mabulid sa kapahamakan kung tayo ay hihiwalay sa Diyos o mawawalan tayo ng pananampalataya sa gitna ng digmaan, mga sakuna. Alam ba tayo, kagaya ng bansa natin, tayo ay malayo din sa mismong direktang naghahanap ang digmaan, kaya nasa Ukraine, Russia, yan. Iba't ibang mga lugar na kung saan ay direktang may mga nangyayaring magbibigat na digmaan. Gayun din dito sa Pilipinas, meron din tayo internal conflict. Kaya lang di ganun yung ibang mga lugar ay hindi masyadong apektado. At may mga lugar din naman na apektado ng mga digmaan, yung internal conflict. So sa gayon ng mga nangyayari, tayo ay matatag, tayo manampalataya upang isalig natin yung buhay, hindi tayo pabayaan doon sa mga nangyayari ganyan. Lalo na may mga sakuna, so tayo palaging ingatan niya at malalagpasan natin palagi mga sakuna na yan, kaya mga digmaan na yan at ang mga paghihirap na dulot dito. So yan, so tayo ay hindi niya pababayaan, basta't isalig natin sa Diyos ang ating buhay. Kung natin problemahin yung ating mga kakanin, tayo ay malalagpasan natin, mariresolve natin yan, malalagpasan natin at masusolusyonan natin ang mga bagay na yan. Tayo humingi ng pagpapala sa Diyos at magkaisa tayo sa pagpapahiran ng kapayapaan upang panumbalik natin ang maayos na kaayusan from kung ganyan may kaguluhan ng mga digmaan, at maging hindi kahinahunan ng ibang mga tao na nagdudulot ng kaguluhan dulot nito mga nangyayari nito. At ito rin ay itong ganitong klase ng mga nangyayari, ito ay senyales din ng sabagat tayo nasa huling yugto na ng panahon. So sabi nga nung pa sinasabi ng ating ng mga apostol na nalapit na rin yung itinakda ng ating mananalang Panginoon, so pabalik ng ating Panginoon sa Kristo. So itong mga ganitong mga bagay na nangyayari sa panahon ngayon, ito ay naaayon na doon sa mga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon pa man, ang kailangan natin dito ay manatili tayo sa ating matatag na pananampalataya na whatever na itong mga nangyayari ngayon, ito ay maging pangkaraniwan o ito nga yung pagsilip na doon sa sinasabi nating mga propesiya ng ating Panginoon sa Kristo, ay tayo ay matatag sa anumang oras, o tayo ay may-maintain natin para maintaining peace and order, ay may-maintain natin yung matuwid natin pamumuhay. So yun lang, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong mawawalay doon para tayo ay iligtas at protektahan ng Diyos sa lahat at bawat oras. Yan, sa anuman, digmaan, climate change, sakit, pandemic, kahirapan, at anumang uri ng inaharap natin sa ating pamumuhay. Even though dumating man yung pagwukop, tayo ay pinali ng mga ganyang klaseng paghihirap at mas mahirap ang ating pagdaraanan, tayo ay maliligtasan natin yan. So parang forbidden pa lang sa ngayon. So kaya tayo ay maging matatagyan sa mga bagay na yan sa mga panahong ito. So yan ay tayo ay anumang uri ng dalo. Kaya tayo ay magpahiran ng mabuti upang sa gayon ay hindi tayo makaranas ng mga paghihirap. Bagkus tayo nagkakaisa doon sa mabuting pamumuhay. Huwag tayo magkaisa sa hindi mabuting pamumuhay at tayo ay isalig natin yung buhay natin sa Diyos, sapagkat kung hindi natin isasalig ang buhay natin sa Diyos at hahanapin natin ito sa masamang paraan, ay hindi buhay ang hinahanap mo. Kung sa pamamagitan ng masamang paraan mo pinoprotekta ng sarili mo, kundi kamatayan ang hinahanap mo kapag ikaw ay pinoprotektahan mo yung sarili mo sa masamang paraan, o gusto mo ay yung demonyo ang poprotekta sa iyo at bibigay buhay sa iyo. Hindi buhay ang hinahanap mo, kundi kamatayan at
makasama ka niya doon sa impyerno. So kaya tayo ay sa Diyos natin isalik ang lahat sapagkat siya yung may lang ng lahat at siya yung may tinakda para sa ating lahat. Ayun. So binigyan tayo ng pagkakataon ng makapamuhay, mamuhay tayo ng maayos at magpailalim tayo sa kanyang kapamahalaan sapagkat ang lalong-lalo na yung lahat ng kapamahalaan sapagkat ang Diyos ay higit ang pamahalaan niya sa bawat mga kapamahalaan. Yung bawat mga kapamahalaan ginawa lamang niya yan para tayo ay magabayan practically in our own governance. Pero sa Diyos pa rin yan para sa paggawa ng mabuti. Higit yung Diyos ay higit ang kanyang pamamahala sa bawat mga kapamahalaan. Kaya kayong mga kapamahalaan ay maging mahusay kayo sa inyong pamamahala ng mga pinili para lumuklok dyan upang kayo ay maging mahusay na alagad ng Diyos dyan sa pamahalaan makapaglingkod kayo na maayos. So huwag kayong maging abuso sa inyong pamamahala, lalong-lalo na hindi kayo dapat basta kayo magpahira ng kapayapaan at hindi digmaan ang inyong naging inyong gawin. Kundi kayo ay mahusay sa pagprotekta at pagpapaira ng kapayapaan. So yun, muli sana ay nakapagsabuhay naman ang Bible Life Promotion sa linggong ito at kayo ay nagabayan na naman na sa inyong spiritual na pamumuhay at tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang milagro kaliwanagan mula sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo at kayo ay magabayan sa pagtalima ng mabuting balita. Kayo ay nawa ay magabayan at mahikayat na manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at magkaroon ng kaligtasan ng spiritual sa pang-araw-araw ng pamumuhay hanggang taktang panahon at kagapay ang kaliwanagan ng banal Santa Maria. So yun. At muli doon sa Interfaith Unity tayo ipagbuklo rin ng banal na Santa Maria at magkaisa tayo sa ating mga reliyon. Tayo magunawaan, anawain natin yung paniniwala ng bawat isa. Maging hindi na napalataya, nawa natin yung kanyang mananaw at magkaisa tayo sa ating pagrespeto sa ating mga pananaw at pagpahiral tayo ng kapayapaan hanggang sa taktang panahon. Yan. At muli, yung CBCP at Vatican Church ay kayo ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklo rin ng sangkatauhan sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo at muli ay maliwanagan ang bansang Pilipinas at ang sangkatauhan sa gabay ng banal na Santa Maria at kayo ay kayo ay mabuklod sa pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo sa pagbabahaging ito ng Bible Life Promotion kagapay ang kaliwanagan ng banal na Santa Maria at maliwanagan kayong lahat sa pagbabahaging ito. Magandang hapon sa inyong lahat at